Kamusta ka, EV? This is Mart again from EV Channel PH, and now we're featuring something fresh, fun, and swak sa mga young generation ngayon. This is the DFSK Candy, a candy for young people. At tara na, wag na natin patagalin pa, pag-usapan na natin ang mini EV na ito. Let's go! Electric dreams taking flight, feel so right. Markata's has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Mahilig ka ba sa plants and trees? Kung malapit ka lang sa Araneta Avenue, corner E. Rodriguez, discover Rona's Garden. A hidden gem located under the Skyway exit, they offer a wide selection of quality plants and trees at budget-friendly prices. Perfect for your home, business, or landscaping needs. Okay, ang unang talagang mapapansin mo sa DFSK Candy, yung kanyang youthful color, and of course, minimalist yung kanyang design. So makikita mo dito, meron siyang DRL lights dito na LED na and projector headlights. Then another DRLs dito. And of course, yung kanyang logo, meron na siyang illuminated lights. At the side profile kay EV, ang mapapansin mo talaga yung naka-mugs na itong mini EV na ito na two-tone. At ang size ng gulong niya is 145 by 60 R13 na malaki na versus sa mga mini EV na alam natin. Going up, meron tayo dito na turn signal. Ito, naka-black tone na yung kanyang side mirror na electronically adjustable na yung kanyang mirror. And may roof rails, may mga linings. By the way, this is a version 1 of DFSK Candy. Di natin na out yung version 2 because wala pa siyang plate number eh. Alam niyo na, baka may magalit. Anyway, eto, black tone na doon sa ating version 2. At the back profile, okay, very clean yung kanyang tail lights. So, meron siyang high-mounted tail light dito. Doon sa version 2, naka-dolphin antenna na. But this one, version 1 nga, is naka-antenna pa siya. Then again, makikita mo, meron siyang DFSK logo rito. Mini EV sa version 2, wala na to. DFSK lettering. So, again, meron siyang integrated camera rito para sa reverse assist and parking sensor. Dalawa. At least kahit papano, malaking tulong yon kapag nagbabacking ka. Maybe kung nakukulangan ka at gusto mo ng more space, pwede mong i-full down 50% yung kanyang second row and 100% for more space para sa iyong cargo. Kaibi, naka-permanent magnet synchronous motor ito na may 30 kW peak power at 100 Nm of torque. So, ang top speed dito is 100 km per hour, which is enough na for city driving and occasionally pwede rin naman sa mga highway or expressway at naka-rear wheel drive setup na rin itong EV na ito. Okay, pagdating sa battery, naka-lithium ion phosphate na ito na 16.8 kWh yung capacity na may top range na 220 kilometers na good enough for city driving. Sa charging time naman, 6 to 8 hours gamit itong portable charger na 3.3 kW. So, perfect for overnight charging. So, dito naman tayo sa loob ng interior ng DFSK Candy. So, 4-seater ito ka-EV na ang bawat seats niya ay naka-fabric. So, yung iba, ayaw nila ng leather, but this time, ito naka-fabric para hindi daw madaling mag-init. By the way, naka 4-way adjustment na yung co-driver at driver side natin. So, yung kulay nito sa loob, actually, isang kulay na lang sa version 2. Itong nakikita niyong fuchsia pink ay light blue color na sa lahat ng colorway ng DFSK Candy. So, pagdating sa steering wheel niya, ayan, 2-spoke. Basic lang din naman yung kanyang steering wheel. May DFSK logo. May airbags dito sa kanyang driver side. So, yung instrument panel natin, very visible. So, kita mo na lahat. Yung controls niya, nandito sa left side ng ating steering wheel. Dito sa right side, nandito yung kanyang media playback.
Hindi naman ganun kalaki yung kanyang infotainment panel, pero good enough na para sa micro EV na tulad nito. Again, spacious din naman dito sa loob kahit papano. So hindi rin naman kayo magkakatamaan nitong kasama mo rito. So dito meron siyang wooden design. Yung controls para sa aircon natin na malamig din, naka-touch panel control na. Ayan o. So dito makikita mo kaibi yung TPMS warning. So sa baba, so meron siyang maliit na lagayan dito na net na pwede mong paglagyan ng mga papeles or kung ano man. So meron siyang hook, meron siyang USB connection dito para sa ating infotainment panel. So sa central console, meron tayong tumbler holder, di ba? I mean, pwede siyang bottle holder, but again, ang laki kasi nito, ang luwag, kasyang-kasya pa rin siya dito sa ating bottle holder or tumbler holder. So, may maliit na lagayan dito for our coins or kung gusto mong ilagay dito yung ating remote. And dito, makikita mo yung USB charging port na type A at controls para sa ating power window and mechanical na handbrake pa. So, meron siya ditong armrest. Dito sa may left side, sa baba ng aircon, makikita mo yung controls for our headlight level. So, pwede mong itaas yung level ng ating headlight. Sa side ka-EV, makikita mo yung ating dalawang malaking speakers na napakaganda ng sound. Kung ite-test drive nyo to ka-EV, isa sa pakinggan nyo yung kanyang speaker. So, maganda siya. Dito naman sa side door natin, meron siyang bottle holder. Then, ang malambot lang itong armrest natin dito sa gilid. Sa ating visor, meron siyang vanity mirror. At dito sa kabila, wala. Okay, reading lamp. At dito sa baba, meron siyang maliit na pocket na pwede mong paglagyan ng mga resibo mo kapag nasa toll gate ka. Pagdating sa likod, hindi naman siya ganun kaluwag ka-EV. Usually, ang isasakay mo dito yung mga kids natin. Pero, meron siyang isofix points na ron sa likod. Sa back naman itong ating backrest dito ay meron siyang pocket. Sa center console natin sa bandang likod, meron siyang cup holder para sa ating second row. Ang maganda dito, hindi na siya disusi. Naka-push button na itong DFSK Candy. Kung hinahanap nyo ka-EV yung ating gear shifter, nandito. Ka-EV sa ilalim ng ating aircon. Sa baba ng ating manubela, ayan o. Nandito yung reverse, neutral, and drive. Kung gusto mo mag-eco or mag-sports mode, itap mo lang siya ng ganun kapag nasa drive mode ka. For version 2, naka-Type 2 charging port na ang DFSK Candy. Mas compatible na siya sa mga public chargers, so mas convenient na for everyday use. Pagdating sa driving impression natin dito sa DFSK Candy, so meron na tayong 4 days na ginamit to, or 5 days na pala ngayon. So, of course, yung kanyang suspension ay hindi naman siya yung typical na magandang suspension. Pero, ayan, like for example, itong hams na to, na dinadaanan ko, ayan o. Hindi naman siya sobrang tagtag. So, sakto lang para sa mini EV na tulad nito. Yung kanyang suspension sa harap ay MacPherson independent. Sa kanyang suspension sa likod ay naka-multi-link, non-independent naman. So, pagdating naman sa braking system, naka-front disc tayo dito sa harap. At sa likod naman ay drum brake with ABS naman at EBD. So, very predictable at confident pa rin yung stopping power natin pagdating sa traffic. And also, meron tayong dalawang mode. Eco for efficiency. And pagdating naman ka-EV sa gusto mo ng responsive acceleration, meron tayong tinatawag na sports mode. Overall ka-EV, very smooth, easy to drive, easy to handle. Bagay ito sa mga new EV user. Again, maganda ito para sa city driving. Well, dito na tayo sa exciting part ng video na to. Magkano nga ba ang DFSK Candy? Ang halaga nito is 658,000 pesos. So, kung naghahanap ka ng practical, stylish, matipid, at of course, pwede sa mga estudyante, panghatid sundo sa mga bata, this is it, the DFSK
Candy. The practical, youthful, and stylish Mini EV. Kung gusto mong i-test drive yung unit na to, visit lamang kayo sa DFSK C3 Caloocan at magtanong kayo tungkol sa promo nitong electric vehicle nito. I'm Mark from EV Channel PH. Stay charged and drive this electric.